yung bukas, yung next day surprise, hindi ko sasabihin kung saan subdivision, hindi ko sasabihin kung ilan kami, hindi ko sasabihin kung anong oras. It's just surprise and sila na bahala. Para sa akin lang, we have to protect the interest of the Filipino people over the interest of corrupt politicians. Alam nyo, napakaraming kakamping na sinasabi nila wala daw a-attend sa rally ni Barazaga. Pero it turns out marami ang dumating. In fact, naalarma pa yung pulis, nag-deploy sila ng 2,000 personnel, no? So good thing na rin na sinugod nila itong Forbes Park para mainis yung mga mayayaman doon sa mga kapitbahay nilang mga politikong kurap. So sorry din sa lahat ng mga police at sa lahat ng mga security agencies, ang dami-dami nila na nag-overtime ngayon, thousands. Pero kailangan talaga ito ng bansa natin. If we do not show, not just the local community but the international community, that there is chaos and there is corruption within our system, then there will be no change. Hindi natin pwedeng ulit-ulitin lang yung mga nangyari for the past few years, ever since Marcos sat down and Romualdez became speaker, lahat ng ito, this has only been getting worse and worse. At hindi natin pwedeng hayaan lang ito. At some point, we have to say it has to stop. Kung tuloy-tuloy na ba ito? Yes, every day. Pero yung bukas, yung next day surprise, hindi ko sasabihin kung saan subdivision, hindi ko sasabihin kung ilan kami, hindi ko sasabihin kung anong oras. It's just surprise and sila na bahala. If they want to protect kung gusto na protektahan yung mga magnanakaw dito at yung mga magnanakaw na nakatira sa mga mamahaling subdivision, sa mga private subdivision na mga 200, 300 million per lot or yung iba mga 1 billion per lot, then that's fine. That would be perfectly okay. But para sa akin lang, we have to protect the interest of the Filipino people over the interest of corrupt politicians. And that's why we're targeting the private homes of the corrupt instead of the public offices where they steal the money from. Kasi doon ninakaw lang na yung pera, pero dito na dinadala. Alam nyo ba kung bakit maraming nahuhook up or marami ang nakikinig dito kay Barazaga? Although, kahit inamin niya na nepo baby siya, pero hindi siya trapo eh. Alam nyo ba yung meaning ng trapo? Ang meaning yan, traditional politicians. Yung mga traditional politicians, yung patulong-tulong, kunwari, lagyan ng mukha yung mga bigas na pinabimigay nila, yung mga playing safe. Si Barazaga kasi, very unconventional kasi siya, napaka-unconventional niya. No, yung estilo niya, hindi siya yung parang regular na nakikita natin. No, yan din yung dahilan kung bakit nanalo si Digong noon sa pagka-presidente. Kasi nakita ng tao kung anong klaseng, kasi si Digong pinakita niya kung sino siya mismo. Hindi niya kinahiya na may kabit siya, no, na mahilig siya sa babae. Although it's not good, but hindi siya naging plastic. Ito namang si Barazaga, he's not exactly like Duterte, but he is very unconventional, no? Ibang-iba siya sa ibang mga politiko na playing safe, no, kung saan yung agos doon siya, iba siya Tapos may hatak siya, no, may hatak siya sa mga tao, no, trending na siya ngayon di ba? Number 1 trending pa nga siya minsan sa YouTube Kasi naaaliw yung tao, no? Parang yung sinasabi niya kasi, yun din yung gustong sabihin ng mga normal na tao, no? Tapos parang siyang naging spokesperson ng mga tao ngayon, no, ng Gen Z, lalo na sa mga Gen Z. Kaya nakakabilib na merong ganitong klase na tao. Well, sa kasaysayan naman talaga, may uusbong talaga, nakakaiba at naiiba sa lahat. Ganito si Kiko Barazaga, no? Sana he will not change, no, hindi magbabago, no, at hindi siya kakainin ng corrupt na sistema.